Hello mga kapatid, magandang gabi po. Ako po napapangiti na lang dito sa mga pagpapaawa ng pamilya Duterte, no? Kasi ang sabi, ang laki daw ng ipinayat ni Rodrigo Duterte mula nung makulong sa The Hague, 4 na buwang singkad na siyang nakakulong doon. At ang sabi nga ng asawa, malaki na raw talaga ang ipinayat ni Rodrigo Duterte, no? Ang masasabi ko po dito, mga kapatid, si Rodrigo Duterte ay malakas. Matino pa ang takbo ng utak, no? Dahil marunong pa umarte, di ba? Pero ang katotohanan, kaya po yan ay pumayat. Kumupis na ang epekto ng drugs sa katawan. Kasi yan si Duterte ang adik Yan ang bangag, palagi. Di ba gising sa gabi yan? Tulog sa araw. At saka, masyadong pilosopo. Masyadong maano yung utak niya. Kasi nga lagi yan, sure na laging bangag yan. Alam nyo, yung matandang yan, kumupis na ang bisa ng drugs sa katawan niyan, kaya pumayat. Di siya makakapag-drugs dun Di siya makakapag-fentanyl doon. Kaya, sinasabi nilang payat, pero ano daw naman, healthy. Ganun po talaga yon, manghihina siya. No? Manghihina siya dahil yung drugs na nananalaytay sa kanyang katawan is pampalakas niya yun. No? Yung mga ginagamit niyang yan, nakababata yung mukha niya, magiging fresh yung mukha niya, parang imbalsa mo na ba ng isang buhay kapag yan ay nakatira. Hindi ka maaawa kasi wala nang ginawa kundi paawa ng magpaawa. Wala namang maaawa kasi sipin nyo, sila pa rin yung naghahari sa Davao, no? Yung ganyang klase ng mga tao, wala na yan. Walang respeto sa Diyos, walang respeto sa kapwa. Wala na yan. Kaya hindi na yan talaga okay pa. Hindi na yan makakauwi kahit anong paawa ang gawin. Yun namang impeachment ni Sara Duterte, marami nagtatanong kung i-dismiss daw kaya ng Senado. Malamang i-dismiss ng Senado yan. Kasi, mga sangkot yan sa katiwalian ni Sara Duterte Pag na-dismiss, kung hindi nila yan i-dismiss, madadamay sila sa lahat ng ebidensya ni Sara Duterte. Alam nyo na yun. Yung mga ebidensya ni Sara Duterte, may mga pangalan yan doon, yung mga senador na yan. Kaya, kita nyo, dami-dami sinasabit ni Sara Duterte ng mga ebidensya na mga pinaggamitan niya ng confidential fund, kung ano-anong pangalan, mga piatos-piatos, lahat. Tapos may mga pangalan pa rin na pahapyaw-hapyaw sa mga senador. Totoo yan. Kaya yun, kumbaga, yung ginawang yun ni Sara Duterte na mga pahapyaw na pangalan na pinagamitan niya ng confidential fund, yan ay pasaring na dyan sa mga senador na yan ang mga nakinabang sa confidential fund. Kaya yan, kung hindi nila yan i-dismiss, damay-damay yan. Kaya yan si Villanueva, nangunguna, Maraming sangkot. Yan ang tinatawag na bloodbath ni Sara Duterte, Damay-damay sila, Kaya, huwag tayo magtaka kung yan ay i-dismiss ng mga senador na yan. Dahil mga sangkot yan sa katiwalian ni Sara Duterte. Kapag hindi nila yan i-dismiss, ay sigurado, damay-damay sila, Lalabas lahat ang mga kabahuan nila. Ganyan ang mangyayari dyan. Kaya pipilitin nilang i-dismiss yan. Ngayon, nasabi naman ni Escudero, magsusulong daw siya ng bill na kailangang maglabas ang lahat tawag dito, lahat ng opisyales ng gobyerno, maglabas sa ombudsman ng kanilang mga yung mga ari-arian, yung mga yaman, yung mga kaperahan nila, yung kanilang mga account, dapat daw ipakita sa ombudsman para transparent. Ang lakas ng loob niya,
Kasi may gusto siyang palabasin na mayroong nagnanakaw. Na bukod sa kanila, mayroong pang magnanakaw. No? At yan na nga, yung mga nambabalahura kay Senador Risa Hontiveros sa gumagawa ng mga kwento. Ano na yan, hanap damay na yung mga yan. Kaya ganyan yan. Kaya kayo mga kapatid, yan si Escudero, yan si Villanueva, yung mga hinudas na yan na mga senador na gustong madismiss ang impeachment ni Sara Duterte. Yan ay mga sangkot. Isasangkot yan ni Sara Duterte once na si Sara Duterte ay ma-impeach. Kaya pipilitin nila yan na madismiss ang impeachment para wag lumabas ang kanilang mga baho. Yan ang alas na hinahawakan ni Sara Duterte sa mga senador na yan. At yan din naman ang pinanghawakan ng mga senador, no? Ang impeachment case ni Sara Duterte na ma-dismiss para wag silang mabulgar. Ganyan yung mga katarantaduhan ng mga yan. Kaya wag na kayong mag-isip mga kapatid. I-dismiss talaga nila yan. Pipilitin nila yan. Dahil sila ay mga nakinabang sa confidential fund ni Sara Duterte at may mga iba pang nakaw ang mga yan na ibubulgar ni Sara Duterte once na siya ay ma-impeach. Kaya yung mga hinudas na yan, yan ay i-dismiss nila yan. No? I-dismiss nila yan para hindi sila ibulgar ni Sara Duterte. Yan ang alas na pinanghawakan ni Sara Duterte. No? At isa pa, no? Yung pagmamakaawa ni Verdugo, malabo na, malabo. Kasi hodang maging butot balat siya doon sa dahig. Wala na siyang magagawa. Isusunod na si Bato de la Rosa. Hoy, Bato de la Rosa. Ano yung isusulong mong batas? Ha? Death penalty? Hindi ka man ma-death penalty. Makukulong ka sa dahig. At yan ang kaparusahan na matatanggap ninyo ng mga pumatay ng kapwa Pilipino. Walang batas-batas, walang hearing-hearing, walang dima-demanda, wala lahat. Hindi nyo binigyan ng pagkakataon ang mga kabataan at ang mga mamamayang Pilipino na makapagsabi kung sila baga ay adik o hindi. Pero kayo, sa ICC, hindi nyo rin masasabi na kayo ay hindi pumatay. Kayo'y malinaw na malinaw, nakasabwat ni Rodrigo Duterte at si Sara Duterte. Hindi yan magsasalita kung yan ay hindi mai-impeach. Kaya asahan nyo na, pipilitin ng mga senador na kawatan, ng mga kasaway, ng mga kasabwat ni Sara Duterte na yan ay madismiss. Kaya mga kapatid, bantayan natin dahil sa lakas ng bayan at sa kagustuhan ng bayan, nabigyan ng katarungan ang mga katarantaduhan ng mga Duterte sa ating bayan. Wala ding magagawa ang mga yan dahil pagkakaisahan ng bayan yan. Kaya mga kapatid, abangan natin kung ano pa mga susunod na pangyayari sa impeachment case ni Sara Duterte at kay Duterte, kay Bato de la Rosa, kay Bongo at kay Sara Duterte na nag-iintay na lang na i-release ang warrant of arrest dito sa Pilipinas para arestuhin ang mga kasabwat sa AJK at sa mga pinatay sa war on drugs. Okay mga kapatid, magandang gabi. Yan lang muna po. Talagang nakakagigil po itong mga hudas na ito. Salamat po mga kapatid. Wala na. Talagang kumilos na ang galamay ng Panginoon para gumamit ng tao para igawad ang kaparusahan sa mga tao na gumagawa ng kahayupan sa ating bayan. No? Salamat mga kapatid. Thank you.